Wellman TV. Alexander. Kabanata 841 Sobra sa pagpapahalaga. Ang sabi ng isang malakas na dragon ay hindi kayang sugpuin ng isang lokal na ahas. Maaari mo ba talagang labanan ang aming 5 mahusay na pamilya sa Ruritania, gaano ka man kalakas? Nakahinga ng maluwag sina Rhett at Maxwell, na kanina pa nag-aalala bago marinig ang mga komento ni Alejandro. Tama, Ruritania ang domain nila. Paano kung tinipon ni Walter ang malalaking baril mula sa kalahati ng Troitz County upang mag-rally sa paligid ng Alexander? Ang lahat ng kanilang kapangyarihan ay puro sa Troitz County. Sila ay nasa kanilang awa pa rin pagdating nila sa Cloudtopia. Napuno ng pagmamalaki sina Rhett at Maxwell habang pinag-iisipan nila ito. Bumalik na rin ang tiwala ng mga Pierces. Gayunpaman, isang malakas na boses ang tumunog mula sa pasukan. Kung sa tingin mo ay hindi kayang makipagkumpetensya ang buong malalaking pamilya ng Troitz County sa 5 great families mo, paano naman kami? Napalingon ang lahat para tingnan ang pinanggalingan ng boses. Napansin nila ang napakaraming tao na pumapasok sa venue. Sino ba talaga sila? Natigilan si Rhett. Isang bagay para sa malalaking baril mula sa Troitz County na naruroon at suportahan si Alexander, ngunit ano ang isyu sa mga taong ito? Ang nasa harap ay mukhang matandang Mr. Shepherd, ang pinuno ng pamilya Shepherd, isa sa 4 na mahusay na pamilya ng Cloudtopia. Ang nasa kaliwa niya ay si Waylon Curray, ang second-rank patriarch ng pamilya Curray sa Cloudtopia. Sa kanan niya ay si Nimrod Belmont, ang pinuno ng pamilya Belmont, na nasa 3, at sa tabi niya ay si Mr. Whitlock, ang patriarch ng pamilya Whitlock, na nasa 4 na pwesto. Ang 12 ng mga tao na sumusunod sa kanila ay pawang mga kilalang tao sa Cloudtopia. Oh my God, mas malaki pa ang lineup nila kaysa sa mga kara-rating lang galing Troitz County. Napakaraming bulalas sa silid. Nag-iba tuloy ang ekspresyon ni Rhett. Kilalang kilala si Alexander kaya lahat mula sa Troitz County at Cloudtopia ay dumagsa sa Ruritania upang suportahan siya. At hindi siya nag-aalala tungkol sa pag-alis ng kanilang 5 mahusay na pamilya, na pinamumunuan ng mga Miller. Kahit na ang Troitz County at Cloudtopia ay hindi itinuturing na malalaking lungsod, mahirap para sa isa. Tao na hikayatin ang mga pinuno ng 2 lungsod na ito na magpasakop, maging para sa pamilyang Miller. Hindi lang si Rhett, pati ang talukap ng mata ni Alejandro ay gumalaw. Pakiramdam niya ay halos tiyak na ang sitwasyon, ngunit bigla itong lumitaw na handang magbago. Nagmarcha na si Dudley at ang iba pa para kina Alexander at Julius sa gitna ng kalituhan ng mga pinuno ng 5 dakilang pamilya ng Ruritania. Ako, si Dudley, kasama ang mga pinuno ng mga pangunahing pamilya sa Cloudtopia, ay nagbibigay galang kina Mr. at Mrs. Tomas. Binabati namin ang Kerim Fashion ni Mrs. Tomas sa mabilis na pagkuha ng Ruritania Market, paglabas sa North, at pagtungo sa buong mundo. Ikaw ay lubos na nakakaalam. Pang-aasar ni Alexander. Cloudtopia ang kanilang bayan, pagkatapos ng lahat, at si Dudley ay napakatalino, kaya natural na gusto niyang maging mas malapit sa kanya. Kumunot ang pisngi ni Dudley sa tuwa nang makitang ngumiti sa kanya si Alexander. Gayunpaman, agad itong umayos sa likod at sumagot kay Alejandro, Alejandro, akala mo dati ay kulang si Walter at ang iba pa. Sa tingin mo ba ay hindi pa rin sapat ngayong nadagdag na ang mga pinuno ng mga pangunahing pamilya sa Cloudtopia? Namula si Alejandro at ang iba pa nang marinig ang kanyang mga sinabi. Ang 5 mahusay na pamilya ng Ruritania ay naglalayo na sugpuin ang malalaking pagbaril mula sa Troitz County sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang lokal na katayuan. Wala silang kalamangan kung mayroon silang 12-dosenang mga kilalang figure ng Cloudtopia sa harap nila. Kung tutuusin, mayroon lang silang 5 miyembro kumpara sa panig ni Alexander, na mayroong mahigit 100. Talagang nalampasan sila sa mga tuntunin ng momentum at aktwal na kapangyarihan ng kabilang koponan. Bagamat naramdaman nila ito sa kanilang mga puso, ang pagsasabi nito sa panlabas ay magiging masyadong nakakahiya. Kabanata 842 Ilang beses na pinahiya. Naikuyom ni Alejandro at ng iba ang kanilang mga panga, handang hamampas.
Pero maya-maya lang, may sumigaw ulit sa labas ng pinto. At hindi lang isang individual sa pagkakataong ito. Paanong hindi sapat ang Troits County at ang mga pangunahing pamilya ng Cloudtopia? Sali na tayo. Oo, sali na tayo. Teka, meron pa bang sumusuporta kay Alexander? Ang 5 pangunahing pamilya ng Ruritania City ay nabigla. Pati si Alejandro, parang hindi siya makahinga. Nalampasan na kaya ng kapangyarihan ni Alexander ang kapangyarihan ng Troits County at Cloudtopia. Si Alejandro at ang iba pa ay napalingon sa likod ng pinto ng ilang segundo. Isa pang pagdagsa ng mga tao ang naganap. Hindi ba't si Walter Fitz mula sa pamilya Fitz sa Sconvia City ang naglalakad sa harap? Siya yun. At ang katabi niya ay si Beckham Jenkins ng pamilya Jenkins. Hindi lamang ang mga prestihiyosong pamilya ng Sconvia City ang sumusunod sa kanila, kundi pati na rin ang mga elit mula sa iba't ibang sektor ng Merced County. Agad na bumulaga ang ilang tao sa audience. Tulad ni Dudley at ng iba pang nauna sa kanila, ang mga maimpluwensyang tao mula sa Sconvia City at Merced County ay yumuko kina Alexander at Yulia. Matapos yumuko ng bahagya si Alexander at tanggapin ang kanilang pagdating, tinanong ni Walter Fitz si Alejandro at ang iba pa, Alejandro, the major families of Cloudtopia, Troits County, Sconvia City, and Merced County have joined forces. Do you think it's not enough? Ako. Maging si Alejandro, na marami nang nakita at dumaan sa mga ups and downs ng business world sa kalahating buhay, ay hindi makaisip ng solid retort sa oras na ito. Hindi siya nang ahas na maging matigas ang ulo, kahit na ayaw niya sa kanyang puso, dahil kung siya ay magkakaroon ng pakikipagtalo sa malalaking pamilya ng 4 na lungsod, ang mga araw ng pamilya Miller ay mabibilang. At ang iba pang 4 na pamilya ay walang kumpiyansa na humarap sa napakaraming makapangyarihang pamilya. Tara na, sabi ng tagapagsalaysay. Namumula ang mukha ni Alejandro habang kinakausap ang iba pang pinuno ng pamilya na nakatayo sa tabi niya. Wala silang choice kundi ang umalis dahil hindi na sila maging malakas. Ang pananatili sa site ay mag-aanyaya lamang ng pangungutya sa lahat, paulit-ulit na binubugbog ang bangkay at nawalan ng mukha. Hey, sa tingin mo pwede kang pumunta at umalis kung gusto mo sa listeng ceremony ng kumpanya ng asawa ko. Itinuturing mo bang tahanan mo ito? Agad namang napangisi si Alexander sa puntong ito. Biglang nagdilim ang mukha ni Alejandro. Alexander, hindi na ako makikipagtalo sa iyo, at naglakas loob ka pa ring maging mayabang. Gusto mo pa ba kaming parusahan? Parusa. Hindi palagi. Pero kung luluhod kayong 5 at humingi ng tawad sa akin at mangakong hindi na kayo lalapit sa Ruritania Building pagkatapos umalis dito, ay hahayaan ko na ang nangyari kanina, sabi ni Alexander na nakatingin kay Alejandro at sa iba pa. Kung hindi, masisiguro kong masisira ang 5 pamilya mo bago sumikat ang araw bukas. Ano ba talaga ang sinabi mo? Nagulat at nagalit si Alejandro at ang iba pa nang marinig ang mga pahayag ni Alexander. Masyado siyang conceited. Talagang sinadya niyang lumuhod sila sa publiko, ngunit saan pupunta ang mga mukha ng 5 pangunahing pamilya? Hindi na nakatiis si Alejandro na nagkaroon na ng mga isyo at malamig na sumagot kay Alexander, Alexander, masyado kang mayabang. Oo, nasa iyo ang suporta ng 4 na pangunahing lungsod, at hindi ako mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo. Gayunpaman, kung gusto mong salakayin ang 5 sa aming mga pamilya sa Ruritania City, natatakot ako na hindi ito magiging simple. Kung tungkol sa pagsira sa aming 5 pangunahing pamilya, mas imposible iyon. Tama ba iyon? Napaawang ang labi ni Alexander sa isang nakakalokong ngisi. Actually, I was being modest. If I want to bankrupt you, all I have to do is make one phone call. Kabanata 843 Paano ito nangyari? Handa nang ilabas ni Alexander ang kanyang telepono at tawagan si Diane habang sinasabi niya ito. Mr. Tomas, ang 5 pamilya lang ng Ruritania City. Hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili mo. Bigyan mo kami ng pagkakataong ipakita ang aming mga kakayahan, nagmamadaling sabi ni Walter. Oo, bigyan mo kami ng pagkakataong ipakita ang aming mga kakayahan. Inilabas ni Dudley ang kanyang telepono habang sinasabi niya ito.
Ang iba pang matataas na opisyal na dumating upang batiin ang seremonya ng listahan ay kinuha ang kanilang mga telepono at tinawagan ang kanilang mga aide o sekretarya. Sa kabila ng katotohanan na ang Ruritania City ay hindi ang kanilang tahanan, lahat ng negosyo ni Alejandro at ng iba pa ay nakalista sa stock exchange. Ito ay tulad ng pag-agaw ng mga matamis mula sa isang sanggol na may higit sa 100 tao na nagsanib puwersa upang salakayin ang maraming kumpanya. Sa loob ng ilang minuto, ang mga telepono ni Alejandro at ng iba pa ay binaha ng mga tawag mula sa kani-kanilang mga sekretarya. Chairman, may makabuluhang nangyari, ang mga stock ng grupo ay malisyosong naibenta, na nagreresulta sa isang matalim na pagbaba. Kung ito ay magpapatuloy, ito ay magdudulot ng panic selling sa mga shareholders. Old Master, ang futures ng aming Rainbow Group ay biglang binili at ibinenta ng isang pribadong equity firm, na may abnormal na dami ng kalakalan, at agad itong sinuspinde ng stock exchange. Ang pinuno ng pamilya, ang aming kumpanya ng logistic, na may higit sa 500 sasakyang pangtransportasyon, ay nakakulong habang papunta sa Cloudtopia, na nag-aangkin ng hindi pagsunod, at ang tagal ng pagkakakulong ay hindi alam. Ano? Tulad ng mga landmine, sunod-sunod na kakilakilabot na artikulo ng balita ang naging dahilan upang makakita ng mga bituin si Alejandro at ang iba pa. Ang mga malalayong pag-atake ay nakatarget sa bawat kumpanya sa 5 pangunahing pamilya. Kung ang mga hakbang na pang-emerhensya ay hindi ipinatupad sa isang napapanahong paraan, hindi ito magiging sapat upang lipulin ang kanilang mga pamilya, ngunit ito ay lilikha ng malaking pinsala at napakalaking pagkalugi. Alexander. Napuno ng galit ang puso ni Alejandro at ng iba pa. Namumula ang mga mata nila nang tumingin kay Alexander. Gusto nilang makagat kaagad ng bahagi ng laman ni Alexander. Ngunit sila ay walang magawa sa harap ng gayong kakilakilabot na kalaban. Ayaw mo bang magsumite? Hindi nila magawa. Si Alexander ang tipo ng lalaki na namumuno gamit ang kamay na bakal at gumawa ng mapagpasyang aksyon. Nang mapagtanto ito ni Alejandro, huminga siya ng malalim, nagdikit ang mga ngipin, at sumigaw, "Sige, gusto mo lumuhad tayo at humingi ng tawad. Kung gayon gagawin ko ang gusto mo." Nang matapos siyang magsalita, lumuhad si Alejandro at bumagsak sa lupa sa direksyon ni Alexander. Ang mga kaganapan ngayon ay kasalanan ko, Mr. Tomas, at humihingi ako ng paumanhin. Bukod dito, ipinapangako ko na hindi na tayo muling tatantong sa Ruritania Tower, kasama na ang lahat ng miyembro ng ating pamilyang Miller. Natakot ang mga pinuno ng iba pang pamilya sa likod ni Alejandro nang makita siyang sumuko. Mabilis silang lumuhad pagkatapos magpalitan ng tingin. Taos-puso kaming humihingi ng paumanhin kay Mr. Tomas. Nagulat si Maxwell na nakakubli sa anino sa entrance sa kanyang nakita. Ang mga tao sa pamilya Pierce ay nabigla, na nakabuka ang kanilang mga bibig. Nanlaki ang mga mata ni Rhett na parang mga kampanang tansu, at kumuyam ang kanyang mga kamao na parang pinipiga ang dugo. Paano nangyari ang ganito? Pinilit ni Alexander ang kanyang karaniwang iginagalang na lolo na lumuhad at humingi ng tawad sa publiko. Dinaig siya ng pag-aatubili at kahihiyan. Dapat ay lumuhad si Alexander sa harap ng kanilang Miller family sa naisip niyang senaryo, kaya paano ito napunta? Magwala ka. Hindi mapakali si Alexander na mag-aksaya ng oras sa kanila noon. Sinenyasan niya ang mga ito na umalis kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay. Nakaharap sa mga nakal-alasong titig ng lahat ng naroon, tumayo si Alejandro at ang iba pa na nakataas ang kanilang mga ulo at lumabas sa kaganapan na may gusot na hitsura. Puro kahihiyan ang pinagdaanan nila ngayon. Kabanata 844 na Curves. Si Alejandro ay nanatiling tahimik hanggang sa likod, at si Rhett ay walang lakas ng loob na magsalita. Si Alejandro ay dumura ng isang subo ng dugo sa hangin habang papalapit sila sa ari-arian ng pamilya Miller. Ito ay dahil sa inaatake ng galit ang kanyang puso. Lolo. Nagmamadaling pumunta si Rhett sa kanyang tabi, takot na takot. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Pinunasan ni Alejandro ang dugo sa gilid ng bibig at sinabihan si Rhett, "Tawagan mo na ang tito mo at puntirya agad ang Kerim Fashion sa buong probinsya. Malayo nilang inaatake ang mga stock ng aming pamilyang Miller,
at nilayon kong gamitin ang kapangyarihan ng North Commerce para mabangkarot ang Kerim Fashion. Kung talagang nagmamalasakit si Alexander sa kanyang asawang si Yulia, mabangkarot niya ang kumpanya ni Yulia. Sa ganitong paraan lamang siya nagsimulang gumaan ang pakiramdam. Nabawi naman agad ni Rhett ang tiwala niya matapos marinig ang sinabi ni Alejandro. Sige lolo, tatawagan ko agad si Tito. Si Victor Miller, tiyuhin ni Rhett, ay ang kinatawang tagapangulo ng North Commerce. Siya ay may malaking kapangyarihan sa North Commerce. Hindi naman dapat masyadong mahirap ay bankrupt ang Kerim Fashion basta gumawa ng hakbang si Victor, kahit na hindi nila matarget sina Walter at Dudley. Lalo na kapag ang Kerim Fashion ay nakakaranas na ngayon ng napakalaking paglaki. Alexander, gusto kong makita mo ang kahihinatnan ng pagkontra sa pamilya nating Miller. Kapag nalugi ang Kerim Fashion, I bet isumpa ka ng asawa mo hanggang sa magalit siya. At ginagarantiya ko na ang pagkabangkarote ng Kerim Fashion ay simula pa lamang. Balang araw, luluhod ka sa harapan ko, iiyak at hihingi ng awa. Habang inilalabas niya ang kanyang telepono, nag-isip si Rhett sa kanyang puso. Samantala, sa loob ng lokasyon ng listang ceremony. Nang makita ng mga miyembro ng pamilya Pierce ang ekspresyon ni Alexander, lahat sila ay naging kakaiba. Anong klaseng background meron ang lalaking ito? Hindi napigilan ni Emiliano ang pag-ungol. Nagsikip ang mga estudyante ni Shirley. Naalala niya ang chat ni Alexander at Diane noong una niyang nakilala si Alexander sa airline. Ibinasura lang niya ito bilang isang malaking biro sa ngayon. Ngunit, habang pinagmamasdan niya ang mga pinuno ng Troitz County, Merced County, Cloudtopia, at Sconvia City na pawang yumuyuko kay Alexander, hindi niya maiwasang magtaka, hindi kaya. Ang pag-uusap ni Alexander kay Diane ay higit pa sa isang pagtatanghal. Ang mga bagay na iyon ay tunay. Napakalaki ba ng kahalagahan ni Alexander kaya kinailangan siyang konsultahin ni Deputy General Dudley? Mabilis na tumibok ang puso ni Shirley nang magkaroon siya ng ganitong ideya. Pagkatapos ay naalala niyang dinala ni Alexander sina Yulia at Micah sa pintuan ng pamilya Barlow 3 araw na ang nakakaraan at ipinapanukala niyang bilhin ang Ruritania Building. Naglakas loob si Alexander na gawin ito sa sitwasyong ito, sa kabila ng paghampas kay Maxwell at pagpapadala sa kanya sa ospital sa kanyang harapan. Inakala ng lahat na lalakad si Alexander sa isang bitag at hindi nababalik. Nakapagtataka, hindi itinuloy ng pamilyang Barlow ang paghihiganti para kay Maxwell, sa halip ay ibinenta ang Ruritania Building kay Alexander. At ibinenta ito sa mas mababang presyo kaysa sa presyo sa merkado. Hanggang ngayong gabi, umaasa siya, naniniwala na kahit na mas malakas si Alexander kaysa sa Barlows, hindi siya makakalaban ng Millers. Ngunit ang lahat ng nangyari ay ganap na nagbago ng kanyang pananaw. Sinulyapan ni Alexander ang pamilya Pierce. Masasabi niyang naguguluhan sila sa mga sandaling iyon. Siya naman ay walang pakialam. Aalis siya kasama sina Yulia at Micah pagkatapos ng listang ceremony. Kasunod ng bagyong ito, ang moniker na Kerim Fashion ay uulit sa buong Ruritania City. Kabanata 845 Alexander sa North. Dapat magpasalamat si Yulia kay Alejandro at sa iba pa. Pinili nilang harapin si Alexander sa panahon ng pagtatatag ng opisina, ngunit ang kinahinatnan ay libreng publisidad para sa Kerim Fashion. At ang resulta ay hindi inaasahang epektibo. Nagpasya si Alexander na pumunta sa tahanan ng mga Pierce para hanapin si Valerie kinaumagahan pagkatapos ng almusal. Nasa motel na si Diane, sa baba. Agad na sinabi ni Diane, "Boss, nakatanggap ako ng balita na balak ka ng Deputy General na italaga bilang Chief of North. Kung tungkol sa mga sweldo ng mga lalawigan ng Dracovia at Midtown, sila ay idedeposito pa rin sa iyong account, ngunit ang pagkakakilanlan ng iyong Panginoon ay hindi ibubunyag sa publiko." Hepe ng North. Nanlamig ang mukha ni Alexander. Sa pananaw ng mga karaniwang tao, ang pagiging pinuno ng North ay isang posisyon na ng dakilang awtoridad at impluwensya. Ito ay magiging isang malaking kaganapan kung ang isang pamilya ay may isang chief. Ngunit ang lahat ay pangkaraniwan sa mga mata ni Alexander. Hindi, pambihira iyon. Siya ang Dragon King of the North,
ang Nine Continents, God of War, na namumuno sa milyon-milyong sundalo ng dragon na susunod sa bawat utos niya. Sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng Diyos ng digmaan ng siyam na kontinente, siya ay mahalagang pinababa ang kanyang ranggo. Mukhang ang Santiago Banner ay may ginawang kalokohan sa likod ng mga eksena. Umiling si Alexander at ngumiti. Laging magkakaroon ng oposisyon kapag ang posisyon ng isang tao ay mas mataas sa iba. Nalampasan na ni Alexander ang 8 Banners bilang isang grassroots group. Ang mga mapagmataas na inapo ng 8 Banners ay hindi matanggap na mas mababa ang ranggo kaysa kay Alexander. Malamang na sinamantala nila ang pagkakataon ng ginamit ni Alexander ang mga dragon troops para salakayin ang Perez clan sa pagkakataong ito. Ang paghirang sa kanya bilang Chief of North ay malamang na resulta ng 8 Banner na nagtutulungan. Kahit na ayaw ito ng taong nasa tuktok ng tore, malamang na wala silang kapangyarihan na pigilan ito. Maraming bagay sa puso ang pinakawalan ni Alexander simula noong araw na nagpasya siyang bumalik. Ibinigay niya ang buong buhay niya sa mundo sa nakalipas na 5 taon. Gusto lang niyang maging mabuting magulang kay Micah at isang disenteng asawa kay Yulia sa puntong ito. Diretso niyang sinabi kay Doyan, dahil ito ang gusto nila, pwede mong sabihin sa kanila na wala akong tutol. Yes, Mr. Boss. Kahit medyo hindi mapakali si Doyan ay agad niyang sinunod ang utos. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero para sa manager ng opisina. Kinuha niya ang telepono makalipas ang 1 minuto at bumaling kay Alexander, na nagsabing, sabi nila darating ang appointment letter pagkalipas ng ilang araw, at maaari kang manungkulan sa loob ng 15 araw. Tumango si Alexander ngunit wala nang ibang sinabi. Ipinaroda ni Doyan ang sasakyan sa harap ng bahay ng mga Pierces makalipas ang kalahating oras. Bumaba ng sasakyan si Alexander at pumasok sa bahay, sabik na isama si Valerie para mamasyal. Ang mga miyembro ng pamilyang Pierce na nakatagpo niya ay nag-iingat sa kanya mula sa oras na pumasok siya sa bahay. Marahil ay natuklasan nila ang katotohanan pagkatapos ng seremonya ng pagsasabit ng plate kahapon. Si Alexander ay may kumpletong awtoridad sa 5 pangunahing pamilya, na pinamumunuan ng mga Miller. Si Alexander ay isang presensya na hindi kayang pukawin ng mga Pierces. Lumapit sa kanila si Shirley, kapatid ni Valerie, nang paalis na sila matapos siyang makilala. Gusto kang makita ni Lolo sa parlor, Alexander. May naghahanap sa iyo. Gumapang ang mga labi ni Shirley sa isang bastos ng ngiti habang nagsasalita. Walang pakialam si Alexander, ngunit naiintriga siya kung sino ang gustong makipagkita sa kanya at pumunta sa Pierces. Isang mataas na aristokratikong boses ang sumalubong sa tenga ni Alexander pagkapasok niya sa silid. Ikaw ang nagpaluhod sa tatay ko at humingi ng tawad sa iyo in public. Kabanata 846 na Huwag Bluff. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50 ang nagtanong kay Alexander sa parlor. Ipinaalala niya sa akin si Alejandro sa hitsura. Sa kanyang mga pahayag, malinaw na anak siya ni Alejandro. Gusto talaga ako ng mga miyembro ng pamilya Miller. Isa-isa silang lumapit sa akin, panunukso ni Alexander. Threaten ka. Bago matapos ang pangungusap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Dudley, na nakatayo sa tabi niya, ay bumulalas, Alexander, kilala mo ba kung sino itong taong nasa harapan mo? Si Griffin Miller, ang pangalawang anak ng pamilya Miller, ay kasalukuyang vice-presidente ng North Commerce. Binubuli mo ang mahina kahapon sa seremonya ng pag-unveil, pinilit mo si Mr. Alejandro na lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Ngayong dumating na si Griffin sa pamilya natin Pierce, dapat kang lumuhod at humingi agad ng tawad. Bagamat si Alexander ay may suporta kina Walter at Dudley, ito ay parang isang maliit na isda na nakatagpo ng isang higanteng isda pagdating sa North Commerce. Masasabi nilang talagang ayaw ni Alejandro sa kanyang puso kahapon sa pinangyarihan, at ang pagluhod at paghingi ng tawad ay pansamantalang pag-iingat lamang. Personal na bumalik si Griffin mula sa Clay City sa Ruritania ngayon upang ayusin ang iskor kay Alexander. Kahit na may kakayahan si Alexander, makakalaban kaya niya ang North Commerce. Ang awtoridad ng North Commerce ay sumasaklaw sa buong lalawigan.
Ang pamilyang Pearson sa Clay City, ang pamilyang Hernandez, at maging ang nangungunang pamilyang Ferren ay pawang miyembro ng North Commerce. Hindi pagmamalabos na sabihin na kung ang pangalan ng isa ay na-blacklist ng North Commerce, wala na silang mapupuntahan sa buong North Province. Si Griffin, bilang Vice President ng North Commerce, ay may potensyal na magdulot ng kalituhan sa komersyal na mundo ng North. Gusto mo lumuhad ako at humingi ng tawad. Di ba Vice President lang siya ng North Commerce? Ngumisi si Alexander. The more na pinupuri mo siya, the more incompetent ka. Kahit na ang presidente ng kanilang Chamber of Commerce ay tumayo sa harap ko, hindi ko siya titignan sa mga mata. Hindi mo alam ang lugar mo. Hinampas ni Griffin ang mesa sa pagkadismaya matapos marinig ang mga pahayag ni Alexander. Tuwang-tuwa ang ilang miyembro ng pamilyang Pierce na dumalo. Kahit na sina Walter at Dudley ay nahuhumaling kay Alexander, maaari ba silang makipagkompetensya sa North Commerce, na ang kapangyarihan ay sumasaklaw sa buong lalawigan? Hindi banggitin ang North Commerce sa kabuuan. Maging ang tatlong pangunahing pamilya sa North Province ay namutla kung ihahambing kay Alexander at sa iba pa. Dude, kilala mo ba kung sino ang presidente natin? How dare you not look him in the eyes? Hindi ka ba natatakot na may dila na pumutok sa mukha mo? Naningkit ang mga mata ni Griffin at sinabi niya, I don't care who he is. Basta nasa North Territory kami, hindi siya qualified na hamanin ako, Alexander Heast. Tama ba? Kahit ang pamilya Ferren, ang pinakamakapangyarihang pamilya ng North Province, ay hindi sapat. Tanong ni Griffin na may nakakatawang ngiti sa mukha. Ang pamilya Ferren. Mahinahong tugon ni Alexander, tanungin mo sila kung maglakas loob silang guluhin ako. Nagulat si Griffin nang marinig niya ang mga pahayag ni Alexander, pagkatapos ay lumabas na tumatawa, na napabulalas, dude, you've got guts. Then, if you want, I will ask our president for you, if the Ferren family dares to provoke you or not. Sa totoo lang hindi ko alam kung sino ang hindi kayang masaktan ng pamilya ng presidente ngayong North. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung gusto mong tumahimik ako, pumunta ka sa pasukan ng mansyon ng aking pamilya, lumuhad sa loob ng 3 araw at 3 gabi, at sabihin sa mga taga-Ruritania na ginawa mo ang aming kasalanan. Matandang amo ng pamilya. Kung matutugunan mo ang mga kinakailangan sa itaas, mabibigyan kita ng paraan. Kung hindi, hindi lamang malugi ang kumpanya ng iyong asawa, kundi masasaktan mo rin ang pamilya Ferren, at wala kang lugar na matitirahan sa North mula noon. Kabanata 847 Ipakita sa akin kung ano ang ginawa mo. Ang mga pahayag ni Griffin ay naging sanhi ng pagtawa ng mga miyembro ng pamilya Pierce. Tinakot silang lahat ni Alexander kahapon sa seremonya ng paglilista. Umuwi si Shirley at ipinaalam sa lahat ng detalyado ang tungkol sa usapan nina Alexander at Diane sa eroplano. Ang iba, isa-isang nagpahayag ng kanilang kawalan ng paniwala. Ang isang taong may natatanging pagkakakilanlan ay dapat na makakaimpluwensya sa pagpili ng listahan ng mga maalamat na hayop. Si Alexander ay isang batang Cloudtopia na katutubong mula sa isang maliit na bayan. Paano siya umabot sa puntong ito? Pagkatapos ng ilang deliberasyon, sumang-ayon ang pamilya Pierce na si Alexander ay nagtataglay ng ilang kasanayan, ngunit hindi siya kasing lakas gaya ng kanyang inaangkin. Si Griffin ay may suporta ng North Commerce kahit na kaya niyang sugpuin ang pamilya Miller. Malamang na si Alexander ay makakaranas ng malaking pagkawala kahit na hindi siya mamatay sa pagkakataong ito. Hahaha, tinatakot mo ba ako? Humagalpak ng tawa si Alexander. Kung gayon, gagawin ko sa iba ang ginawa nila sa akin. Griffin, mariin kong ipinapayo sa iyo na umuwi ka agad at ibigay kay Alejandro ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Miller, kabilang ang mansyon, at mamuhay ng isang ordinaryong buhay mula ngayon. Kung hindi, sa isang salita lamang mula sa akin, maaari kong mapahamak ang pamilya Miller. His. Nagulat ang mga tao sa parlor. Talagang gusto ni Alexander na ibigay ng mga Miller ang lahat ng kanilang mga ari-arian o papatayin niya sila. Anong pangahas na pahayag? For a brief period,
Lahat ng tao sa room ay tumingin kay Alexander na parang tanga. Dahil tinanggihan mo ang aking mabuting kalooban, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Ungol ni Griffin, pinipigilan ang galit. Agad na kinuha ni Griffin ang kanyang telepono at nag-dial ng numero pagkatapos sabihin iyon. Agad siyang nagutos, magpadala ng notice sa Commerce Department, targetin ang Kerim Fashion sa buong probinsya, at patuloy na umatake hanggang sa ito ay malugi. Mapanuksong sinabi ni Griffin kay Alexander pagkatapos ibaba ang telepono, "Dude, let me tell you, naging pulubi ang huling sumalungat sa ating North Commerce. Hindi lang siya pwedeng maging amo, kundi kahit lumabas siya para magtrabaho, walang sinuman sa buong North Province ang nangangahas na kunin siya. Higit pa rito, hindi mo ba sinabi na maaari mong patayin ang aming pamilya Miller sa isang salita? Halika, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo." Malinaw na hindi naniniwala si Griffin na sapat ang kapangyarihan ni Alexander para patayin ang mga Miller. Kahit na tinulungan nina Walter at Dudley si Alexander sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga stock ng kanilang mga kumpanyang nakalista sa 5 malalaking pamilya, mayroon silang higit pa sa mga nakalistang kumpanya sa ilalim ng kanilang mga pangalan. Si Alejandro ay naalis sa bantay at nataranta sa seremonya ng listahan kahapon. Ang paraan ni Griffin sa paggawa ng mga bagay ay nagdidikta na kung gagawin mo siyang masama, mas gugustuhin niyang magkaroon ng malaking pagkalugi kaysa mawalan ng mukha. Bagamat hindi ito isang magandang desisyon, ito ay mas mainam na supilan ng isang tao. Higit pa rito, ang pamilyang Miller ay may higit na pamana kaysa sa iba pang 4 na pamilya, at ang posisyon ni Griffin bilang Vice President ng North Commerce ay nagbigay daan sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang tulungan ang pamilyang Miller na gumawa ng maingat ngunit matatag na pagbabalik. Wala nang babalikan kapag nalugi ang Kerim Fashion nina Alexander at Yulia. Ang mga mata ni Griffin ay puno ng panunuya at pangungutya sa puntong ito. Umiling si Alexander, may bahagyang ngiti sa labi. Sa tingin mo ang isang notice mula sa Commerce Department ay maaaring mabangkarot ang Kerim Fashion? Masyadong simple ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa pagpatay sa iyong pamilyang Miller. Makikita mo ito sa loob ng 15 araw. 15 days. Di ba sabi mo lang kaya mong patayin ang mga Miller sa isang salita lang? Nang marinig ng mga miyembro ng pamilyang Pierce na malapit sa kanya ang mga pahayag ni Alexander, lahat sila ay nanunuya. Kabanata 848. Ito ay imposible. Lalo silang naniwala na nagyayabang lang si Alexander. Maaari niyang sirain ang pamilya Miller sa isang parirala lamang kung tumpak ang kanyang sinabi. Bakit ako maghihintay ng 15 araw? Ang pagkaantala ng oras ay simpleng pag-uugali ng isang patay na pato. Tumingin kay Griffin. Gumawa siya ng isang tawag sa telepono sa harap ng Alexander, itinuro ang buong lalawigan upang i-target at mabangkarot ang Kerim Fashion. Si Alexander naman ay napahinto ng matagal bago nagtakda ng 15 araw na deadline. Ito ay simpleng nakakatawa. Si Griffin ay may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Alexander sa puntong ito. Maliwanag, ang kanyang mga iniisip ay katulad ng sa mga Pierces. Sinabi ko na hindi ito kagyat, biglang sabi ni Alexander, ngunit ngayon, gusto kong paalisin ng isang pangungusap ang taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan mula sa North Commerce. Kinuha ni Alexander ang phone niya at tinawagan ang number ni Diane habang nagsasalita ito. Sa loob ng 3 minuto, alisin si Griffin sa posisyon ng Vice-Presidente ng North Commerce. Nagulat ang lahat ng tao sa kwarto nang marinig nila ang sinabi ni Alexander. Hahaha, Alexander, sinabi mo bang tatanggalin mo ako sa pwesto ko in 3 minutes? Nagde-daydream ka lang ba? Bilang Vice-Presidente ng Komersyo, ang presidente lamang ang maaaring magtanggal sa akin sa aking posisyon, at nangangailangan din ito ng mga boto ng ilan pang Vice-Presidente. Ang aming presidente ay mula sa pamilyang Ferren, ang pinakamalaking angkan sa North, at ang iba pang mga Vice-Presidente ay mula rin sa mga prestihiyosong pamilya sa North Province. Naniniwala ka ba na maaari mong maimpluwensyahan ang kanilang desisyon sa iyong sarili? Pinandilatan ni Griffin si Alexander sa pagtatapos ng kanyang pangungusap.
Ang iba pang miyembro ng pamilya Pierce ay mabilis na naunawaan ang sitwasyon at umupo upang tamasahin ang palabas. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Griffin sa kanyang bulsa nang matapos siyang magsalita. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at naghanda para sagutin ang tawag, ngunit kumundat ang kanyang mga talukap nang makita ang pangalang nag-flash sa screen. Isang nakakatakot na pag-iisip ang lumitaw nang wala saan. Ang pangalan sa screen ay pagmamay-ari ng isa pang vice-presidente ng North-Commerce sa pantay na katayuan. Kasama niya. Nagkataon lang ba na tumawag ang iba pang mga vice-presidente sa mahalagang yugtong ito, o? Napapikit si Griffin at pinindot ang response button dahil wala siyang oras na hulaan. Rafael. Nagsisimula pa lang magsalita si Griffin nang bigla siyang naputol ng kabilang partido. Griffin, sa ngalan ng North-Commerce, ipinapalam ko sa iyo na agad kang tinanggal sa iyong posisyon bilang vice-presidente. Kasabay nito, ang membership ng iyong pamilya Miller sa Chamber of Commerce ay binawi. Ano, ilabas mo ako? Halos tumigil sa pagtibok ang puso ni Griffin nang marinig ang mga pahayag ng kabilang partido. Si North-Commerce ba ang magpapaalis sa kanya? Dahil ba ito sa kamakailang tawag ni Alexander sa telepono? Kung hindi na siya ang vice-presidente ng kalakalan, ang utos na inilabas niya upang i-target ang Kerim Fashion ay magiging walang bisa. Kaya ginamit ni Alexander ang direktang taktika sa pag-alis para pigilan siya sa pagkilos laban sa Kerim Fashion. Maayos ang pangangatwiran. Ngunit hindi iyon magagawa. Hindi siya makapaniwalang may napakagandang talento si Alexander. Ang hindi siguradong ekspresyon ni Griffin ay nagsabi sa pamilya Pierce kung ano ang nangyayari, kahit na hindi niya ito inilagay sa speakerphone. Hindi na sila naglakas loob na maging mayabang kay Alexander. Pinatalsik ni Alexander si Griffin mula sa kanyang posisyon sa loob ng 3 minuto sa isang tawag sa telepono. Siya ay higit na kakilakilabot kaysa sa kanilang inaasahan. Sinagot naman ni Griffin ang telepono, Mr. Rafael, are you joking with me? Kaya mo bang kumatawan sa North-Commerce ng mag-isa? Kabanata 849 na deadline sa 15 araw. Gusto mong umalis ako, at aalis ako. What a joke. Paano ko malalaman na hindi lang ikaw ang gustong kumawala sa akin? Ako ay nasa parehong antas na tulad mo, at maliban kung ang presidente ay personal na ipaalam sa akin, hindi ako naniniwala na ako ay tinanggal. Griffin, nag-o-overthink ka, pinatawag ako ng presidente, sambit ni Rafael sa kabilang dulo ng telepono. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo siyang tawagan at tanungin anumang oras. Agad na ibinaba ni Rafael ang telepono matapos sabihin ang mga salitang ito, nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Griffin. Agad na nagdilim ang mukha ni Griffin. Tunay na kagustuhan ng Pangulo na tanggalin siya. Ang presidente ng North-Commerce ay miyembro ng pinakamakapangyarihang pamilyang Ferren ng North. Makokontrol kaya ni Alexander ang pamilya Ferren sa isang tawag sa telepono? Isang sinungaling. Oo, ito ay isang pamemeki. Sina Alexander at Mr. Rafael ay nagtutulungan para takutin siya. Sa paniniwalang ito, idinayal ni Griffin ang numero ng telepono ng Pangulo. Ngunit makalipas ang 1 minuto, nakuha niya ang sagot na nagpabaliw sa kanya. Tama si Rafael. Inilabas ng Pangulo ang dismissal order, at ang iba pang mga vice-presidente ay nagkakaisang sumang-ayon. Si Griffin, na hawak-hawak ang kanyang telepono sa oras na iyon, ay naramdaman ang pananakit ng kanyang mga templo at ang kanyang mukha ay umitim. Samantala, tumingin sa kanya si Alexander at galit na sumigaw, "Get lost! Umuwi ka at pahalagahan ng mga araw na maaari pa kayong magkasama. Sa loob ng 15 araw, gagawin ko ang ipinangako ko at palalayasin ang pamilya Miller sa Ruritania." Hinayla ni Alexander si Valerie palayo sa parlor matapos ihatid ang mga pahayag na ito. Ang mga miyembro ng pamilya Pierce sa parlor ay lahat ay nakatingin sa isa't isa, ang kanilang mga emosyon ay malapit ng kumulo. Pagkatapos ng 1 oras, sa Miller Family Estate, naglakad si Griffin sa loob ng bahay, at si Rhett ang unang sumalubong sa kanya. "Tito, bakit nakabalik ka agad? Nasaan ang batang iyon? Nahuli mo ba?"
Gusto kong sampilan ng malakas ang mukha niya at ipaalam sa kanya ang kahihinatnan ng pagkakasala sa akin, Rhett. Biglang itinaas ni Griffin ang kanyang kamay at sinampal sa mukha si Rhett, na nagdulot ng malakas na sampal. Dapat matagal ko nang sinampal yang mukha mo. Buong araw kang walang kwenta at alam mo lang manggulo sa labas. Naging gusot ang mga Miller kay Alexander dahil pinilit ni Rhett na makipagkompetensya sa kanya para kay Valerie. Nagalit si Rhett kay Alexander, ang malaking shot, at pinabagsak ang buong pamilya Miller. Si Alejandro ay hindi lamang pinaluhod at humingi ng tawad, ngunit siya rin ay tinanggal at pinalaya sa North Commerce. Si Rhett ang may kasalanan ng lahat. Mawawasak ang pamilya Miller, at ang may kasalanan ay mayroon pa ring mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Lalong nagalit si Griffin nang makita niya ito. Natigilan si Rhett na may balak na ipahiya si Alexander sa sampal ni Griffin. Hindi pa siya ginalaw ni Griffin. Pero ngayon, salamat kay Alexander, sinampal niya ito sa mukha. Kinastigo pa niya ito dahil sa pagiging hindi epektibo at pagbuo ng mga issue. Ano ang nangyari na naging sanhi ng pagbabago ng saloobin ni Griffin ng husto? Tinakpan ni Rhett ang kanyang nasugatang pisngi gamit ang kanyang kamay at naiinis na tinanong si Griffin, "Uncle, what's wrong with you?" Kabanata 850 ito ay umaasa sa guro. How dare you to ask me what's wrong? Malakas na sigaw ni Griffin. Ikaw, bilang isang mapag-aksaya na tao, kailangan mong saktan si Alexander sa malaking shot na iyon. Alam mo bang pinaalis niya ako sa posisyon ng presidente ng ating trade association sa isang tawag lang? Ang presidente ng Commerce Association ay mula sa pamilyang Ferren, ang numero 1 pamilya sa North Province. Kaya siyang manipulahin ni Alexander. Kahit hindi mas mataas ang status niya sa kanya, at least close relationship sila ng Ferren family. Mabuti sana kung sinaktan mo lang si Alexander, ngunit idinadawat mo rin ako. Idinawit mo ang pamilya namin ng Miller. Hindi ka ba nasisiyahan hanggat hindi mo dinadala ang kapahamakan sa pamilya Miller? Ano? Natigilan si Rhett nang marinig ang mga pahayag ni Griffin. Malaki ang epekto sa kanya ng mga sinabi ni Griffin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nasa likod na ni Alexander ang 4 na city tycoon, na hindi ka panipaniwala sa kanya. Ngunit, ayon kay Griffin, kaya na ba ni Alexander na manipulahin ang presidente ng North Commerce? Ang pamilyang Ferren ang pinakamakapangyarihang pamilya sa North. Ilang tao ang maaaring makaimpluwensya sa desisyon ng taong iyon sa buong probinsya. Bakit nakatayo pa kayong dalawa dyan imbes na pumasok? Isang boses ng matanda ang umalangaw-ngaw. Napalingon sina Griffin at Rhett sa narinig at nakitang papalapit si Alejandro, kasama ang mga pinuno ng 4 pang pamilya sa Ruritania City. Mula nang ipahiya sila ni Alexander sa seremonya ng paglilista, naging mas pinag-isa sila para makapagbigay ng kabayaran. Bahagyang lamambat ang kilos ni Griffin nang makita si Alejandro, ngunit mas mariin pa rin niyang idinagdag kay Alejandro, "Dad, huwag mo nang isipin ang paghihiganti. Hindi kaya ng pamilya Miller natin naguluhin si Alexander." Ipinagpatuloy ni Griffin na sabihin kay Alejandro ang lahat ng nasaksihan niya sa pamilya Pierce. Sa wakas, nagpatuloy siya, sinabi din ni Alexander na ang aming pamilyang Miller ay dapat ibigay ang lahat ng aming mga ari-arian. Kung hindi, ipapaalas niya ang aming pamilyang Miller mula sa Ruritania City makalipas ang 15 araw. Ano? Pinatalsik sa Ruritania City. Ang 4 na padre de pamilya na nakatayo sa tabi ni Alejandro ay natigilan nang marinig ang mga pahayag ni Griffin. Tinawag talaga ni Alexander ang presidente ng North Commerce at hiniling na tanggalin si Griffin sa kanyang pwesto. Hindi man mas mataas ang kanyang rango kaysa sa presidente ng Asosasyon ng Komersyo, malinaw na malapit ang kanyang pakikipag-ugnayan sa pamilyang Ferren sa North. Bakit nila hamunin si Alexander kung totoo ito? Sa loob ng maikling panahon, nagpalitan ng tingin ang 4 na ulo ng pamilya, na nasalayan sa mata ng isa't isa ang takot at pagkalito. Si Alejandro lang ang sumubok na maging cool bago sinabing, marahil nakilala lang ng batang iyon si Remington Ferren, at ginawan siya ng pabor ni Remington. Ang kabilang partido ay umakyat na sa ibabaw ng ating mga ulo at tumambak.
Hindi natin dapat aliwin ang hindi makatwiran na mga takot at mawala ang ating cool. At saka, huwag mong maliitin ang pamilya Miller natin. Kahit kilala niya ang mga Ferren, nasa likod pa rin namin ang mga Hernandez. Depende sa master pagdating sa pakikipaglaban sa ****. Kung gusto nilang paalisan ang pamilya Miller sa Ruritania City, dapat sumangguni man lang sila sa pamilya Hernandez sa North, di ba? Mabilis na nakabawi sina Griffin at Rhett matapos marinig ang mga pahayag ni Alejandro. Ang mga pahayag ni Alejandro ay may kabuluhan pagkatapos ng masusing pagsusuri. Depende lahat sa master pagdating sa pakikipaglaban sa ****, lalo na't may marriage connection ang Miller family sa Hernandez family sa Clay City. Hindi magtatagal ang ugnayan ni Alexander sa pamilya Ferren hanggat hindi siya pinangalan ng Ferren.